Hawak mo na ba ang popcorn? Kung oo, ilagay mo muna iyan sa tabi dahil ang kwentong ito ay hindi basta-bastang istorya. Huwag kang aalis sa bawat eksena. Mas dadalhin kita sa gitna ng isang napakainit na labanan. Laban para sa buhay, laban para sa katarungan. At sino ang bida? Isang OFW na halos isang dekada nang nasa death row. Ngunit hindi siya nag-iisa dahil sa kanyang tabi ay may superhero na may layuning iligtas siya. Sino ang superhero na ito? Hawakan mo ng upuan mo dahil ang sagot ay maaaring magulat ka. Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nahaharap sa hamon upang dalhin pauwi si Mary Jane Veloso, isang bayaning OFW na naging biktima ng human trafficking. Bagong-bagong balita, uuwi na po sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na 14 na taon nang nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Bumalik tayo noong 2010. Si Mary Jane, isang ina mula sa Nueva Ecija, ay naghanap ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Sa bawat hakbang niya papuntang Indonesia, dala niya ang pangarap na makaahon sa hirap. Ngunit sa bawat sulok ng kwento may nakatagong panganib. Isang maleta, isang alok, isang patibong. Sa Kuala Lumpur, sa kamay ng kanyang godsister, isinlid ang isang lihim sa loob ng kanyang maleta, 2.6 kilo ng heroin. Pagdating niya sa Yogyakarta, hindi ito alam ni Mary Jane, ngunit sa loob ng mga pader ng airport nakatago ang isang kalbaryo na diskubre ang droga at simula noon nagsimula ang bangungot na halos hindi niya matakasan. Ngunit teka lang, dito papasok ang twist. Sa bawat superhero story, kailangan ng matinding kontrabida, tama? Pero sa pagkakataong ito, ang tunay na kaaway ay hindi tao. Ito ay ang sistema, ang kahirapan, at ang kawalan ng hustisya. Narito ang bagong eksena. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., muling nabigyan ng pag-asa si Mary Jane. Hindi mo inaasahan, di ba? Pero ito na nga, sa mga nakaraang taon nagkaroon ng tahimik ngunit matibay na diplomatikong ugnayan ang Pilipinas at Indonesia. Ngayon, ang resulta, isang napakalaking balita. Mary Jane Veloso is coming home. Ito ang mismong sinabi ni PBBM. At hindi lang basta sinabi, kundi ginawa niya. Sa tulong ni Indonesian President Prabowo Subianto, isang pag-uwi ang nakaamba para sa babaeng inaakala ng marami na nawala na sa mundo ng buhay. Pero huwag kang mabahala dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang papel ni PBBM? Sa tingin mo ba ito ay simpleng kwento lang ng diplomatikong tagumpay? Hindi. Sa likod ng kwento ay may mas malalim na koneksyon. Sa bawat kilos ng administrasyon, ipinapakita nito na ang Pilipinas ay may kakayahang magtaguyod ng buhay, hindi lamang sa papel, kundi sa aksyon. Ang mga Marcos ay kilala sa kanilang mga kontrobersyal na kwento. Hindi ito lingid sa atin, ngunit sa kwento ni Mary Jane, isang bagong karakter ang isinilang. Isang superhero na gumagamit ng kapangyarihan ng relasyon sa ibang bansa upang dalhin ang kanyang kababayan pabalik sa tahanan. Sa bawat hakbang ng diplomatikong pag-uusap, tila nagiging personal ang misyon, buhay ang nasa balanse. Ngayon, hawak mo na ang konteksto. Ngunit ito ang tanong, ano ang mangyayari kapag nakabalik na si Mary Jane? Ang sabi ng mga eksperto tulad ni Attorney Edre Olalia, ito ay magdudulot ng unique legal situation. Bakit? Sapagkat habang may sentensya siyang pitay sa Indonesia, sa Pilipinas, walang death penalty. Ito ang magiging hamon. Paano may papakita ng gobyerno na kaya nitong balansehin ang hustisya at awa?
Sa pinakamagandang senaryo, maaring bigyan siya ng absolute pardon ni PBBM. Isang galaw na magpapalaya sa kanya mula sa anino ng kulungan. Pero teka, hindi ba masyadong maganda iyon para maging totoo? O baka naman may twist na paparating? Ngunit paano kung ang kasaysayan ay magbalik? Paano kung muling manumbalik ang panawagan para sa death penalty sa Pilipinas? Hindi ba ito magdadala ng bagong tensyon? Isipin mong muli, sa isang panig, may mga taong naniniwala sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa kabilang banda, may mga biktima rin ng drug trafficking na naghahangad ng katarungan. Sa gitna ng mga ito, naroon si Mary Jane, isang simbolo ng parehong trahedya at pag-asa. Pero bago mo isipin na ito ang dulo ng kwento, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Ang laban ni Mary Jane ay hindi lamang laban ng isang tao. Ito ay laban ng bawat Pilipino na naniniwala na ang buhay ay mahalaga at ang hustisya ay dapat nagtataguyod ng pagkatao. Nasa harap tayo ng isang kwento na tila walang katapusan, isang siklo ng laban para sa buhay at katarungan. Pero teka, bago natin ituloy ang kwento, balikan muna natin ang pundasyon ng lahat ng ito. Ang awa at katarungan ay hindi lamang gawa ng tao, kundi biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Micah 6 verse 8, itinuro na sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng matuwid, umibig ng awa at lumakad ng kapakumbabaan sa harap ng iyong Diyos. Isang paalala ito sa bawat laban. May hinihingi ang Diyos, katarungan, awa at pagpapakumbaba. Isipin mo sa kwento ni Mary Jane Veloso, hindi ba ito rin ang naging tema? Katarungan para sa kanyang kaso, awa mula sa mga taong may kapangyarihan at kapakumbabaan sa bawat takbang ng diplomatikong proseso. Kung susuriin, ang bawat galaw ng gobyerno upang iligtas si Mary Jane ay parang isang dramatikong kwento ng Biblia, tulad ni Daniel na iniligtas mula sa bingit ng kamatayan sa kuweba ng mga leon. Si Mary Jane ay nakatakas sa bingit ng firing squad noong 2015. Ang kaganapang ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay patunay ng biyaya at awa ng ating Panginoong Diyos. Ngunit tandaan mo, ang laban ay hindi patapos. Tulad ng isang rabbit loop, bumabalik tayo sa simula. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ni Mary Jane sa kanyang pagbabalik? Sa kanyang laban sa korte at laban sa stigma ng lipunan, hindi ba't kailangan natin ang patuloy na pagkilos ng katarungan at awa? Huwag kang magmamadaling tumalikod sa kwentong ito. Tanungin mo ang sarili mo, kaibigan. Ano ang papel mo bilang bahagi ng lipunan? Paano ka magiging instrumento ng ating Panginoong Diyos upang magtaguyod ng katarungan at awa? Sa Mateo 25 verse 40, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anumang gawin ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay ginawa ninyo sa akin. Ito ang hamon sa kwento ni Mary Jane. Paano mo siya matutulungan, hindi man direkta, kundi sa pamamagitan ng panalangin, edukasyon o suporta sa mga reforma para sa karapatang pantao? Ngayon, narito tayo sa punto kung saan nagbabalik ang tanong mula sa simula. Ano ang mangyayari kay Mary Jane Veloso? Ang sagot ay hindi pa tiyak. Ngunit sa bawat eksena, patuloy na ipinapakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang awa at katarungan sa pamamagitan ng mga taong kanyang ginagamit. Sa kwentong ito, tayo rin ay mga karakter. Hindi mo ba napapansin? Sa bawat panonood mo ng content na ito, ikaw ay nagiging bahagi ng misyon ng ating Panginoong Diyos. Ang kwento ni Mary Jane ay kwento rin ng bawat Pilipino na nananalig na sa kabila ng hirap, ang katarungan at awa ng Diyos ay laging nagwawagi. Kaya't ikaw, handa ka bang maging bahagi ng laban na ito? Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok ng aming buhay, kayo po ang aming superhero.
Ikaw po, Panginoon, ang nagligtas sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na nabayubay sa krus. Siya po ang tunay na superhero ng aming buhay. Salamat din, Panginoon, na sa aming kababayan na siya po'y umuwi upang damhin ang inyo pong awa. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Gayon din ang sistema ng aming gobyerno, ang aming Pangulo, maging ng aming mga kababayan. Tulungan kami magkaisa, Panginoon, sa panalangin upang sa ganun ay manumbalik ang integridad ng aming bansa. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patnubayan ang bawat isa na nanonood at nakikinig ng content na ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa pakikinig ng aming mga panalangin, at pinupuri po namin kayo magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.